Meanwhile, in a major Senate investigation, serious allegations of corruption involving high-ranking officials and former lawmakers have come to light. The focus is on a controversial flood control project which claims of kickbacks and questionable budget insertions. Our Daniel Manalastas tells us more. Former DPWH District Engineer Henry Alcantara revealed during the Senate Blue Ribbon Committee's investigation on anomalous flood control in detail the alleged system of kickbacks and budget insertions. Alcantara implicated the names of Representative Zaldico, Senators Joel Villanueva and Jingoy Estrada, former Senator Bong Revilla, former Representative Mitch Cahayon Uy, and former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. But it was Representative Ko that had the most allegations hurled against him. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Alcantara, in his sworn statement, alleges Ko of inserting projects in 3 possible ways: through the National Expenditure Program, Bicameral Conference Committee, and the unprogrammed allocations. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kanyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po. Noong taong 2023 hanggang 2025, ay tumaas ng porsyento ng 25%. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Meanwhile, according to Bryce Hernandez, hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul, okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi. Opo, Your Honor. Ang inabutan niyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yun. Bilyon? Opo. Saan niyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million? Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun? Alcantara also implicated former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25, naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na. Meanwhile, regarding his allegations against Senator Joel Villanueva, hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control
ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. While on Senator Jinggoy Estrada, Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yon. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent na mga pondong biniba niya sa akin para sa taong 2025. on former Representative Mitch Kahayon Uy, Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Secretary Remulla meanwhile announced a freeze order has been slapped on assets of Villanueva, Alcantara, Estrada, Co, Uy, and Bernardo. And for recommended cases, What specific crime? Indirect bribery, and Article 217 of the revised penal code, malversation of public funds. Daniel Manalastas from the National TV for a new and better Philippines.